So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto talagang sobrang nakakahiya na itong bunganga ng ating Vice Presidente. Imagine, pumupunta ka ng ibang bansa, malamang may magtatanong sa'yo na Vice Presidente ka ng bansang Pilipinas tapos nandoon ka sa ibang bansa, nagrarally, 'di ba? At kung ano yung ginagawa. So, malamang sa alamang, meron talagang magtatanong sa iyo kung ano nga ba yung ginagawa mo doon sa ibang bansa. Meron pa nga mga speculation, mga minamahal, na yung kanyang pagpunta daw doon sa ibang bansa is para nga daw po sa interim release ni former President Duterte. Now, nilinaw naman ito ni VP Sara na yung kanyang pagpunta daw sa ibang bansa ay para daw sa bansang Pilipinas, nagtatrabaho daw siya doon. Like, sinong tangang Pilipino ang maniniwala sa'yo? Nasasabihin mo, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, eh hindi naman Pilipinas yung ibang bansa. 'Di ba? So, yung personal trips niya na yon, mga minamahal, pinaliwanag niya na kaya personal trips is because hindi daw siya gumagamit ng pera ng kaban ng bayan. Kapag official trips daw po, gumagamit ng pera ng kaban ng bayan. Pero hindi ibig sabihin na personal trips, eh hindi na daw po siya nagtatrabaho. Nahihirapan nga siya nga explain eh. Sabi niya nga, ewan ko ba kung bobo sila. Like, oh my God, yung guts ni VP Sara na sabihin na, ewan ko ba kung bobo sila. Like, parang kala mo sobrang talino ng ating Vice Presidente. In the first place, pupunta ka ng ibang bansa tapos sisiraan mo yung bansang Pilipinas. Kung hindi ka ba naman nahihibang? So, ngayon mga minamahal, eto. Meron siyang paglilinaw. At the same time, sabi ko nga sa inyo, the more talk, the more mistake. Diba? Alam na natin yung kasabihan yon, the less talk, the less mistake. So, ngayon parang iniipit Ben, ni VP Sara Duterte, yung kanyang sarili sa kanyang mga ipinapahayag na mga salita. So, imagine mo ito yung sagot niya. Panood ko lang muna pala sa inyo mga minamahal. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito. Wow ha, as a Filipino siya pa talaga yung nahiya. Dahil madami daw pong nanonood sa atin. Like, VP, ikaw yung nagpapahiya sa bansang Pilipinas. Imagine, lalaitin mo yung San Juanico Bridge at ipagmamalaki mo yung tulay ng China. Sino yung mas nakakahiya doon? Di ba mga minamahal, ikaw pa talaga yung nahiya ha? Pumupunta ng ibang bansa para mag-rally? Sino yung mas nakakahiya doon? Samantalang yung ating presidente pumupunta ng ibang bansa, foreign trips, para makakuha ng mga, negosyo. Diba? Para makakapag-gain ng madaming trabaho ang mamamayang Pilipino. Diba yun dapat yung ginagawa mo? Pero ano yung ginagawa mo? Nagrarally, sinisiraan ng bansang Pilipinas, and also the president, tapos ikaw pa yung nahiya sa Filipino? Pinagtatabuyan na nga kayo doon sa Australia eh. Tahimik yung Australia, ginugulo ninyo. Di ba mga minamahal? No, anyway, sige, continue tayo. Ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. So, sinabi ni VP Sara Duterte, first personal trip is gumagamit siya ng pera ng bayan. Pero it doesn't mean na hindi siya nagtatrabaho. So, nagtatrabaho pa din siya. Like, ano yung tinatrabaho mo sa ibang bansa? Hindi, nagtatanong lang kami. Kasi 'di ba, Vice Presidente ka ng bansang Pilipinas. So supposedly dito ka nagtatrabaho sa bansang sinilangan natin. Pero ano yung ginagawa mo sa ibang bansa? Nagtatanong lang naman kami. 'Di ba tapos sasabihin mo, hindi ko alam kung bobo lang ba yung admin dito kasi nakakapagtaka. Vice Presidente ka ng bansa Pilipinas, ang taas mo nga sa mga survey. 'Di ba mga minamahal, ang taas ni VP Sara Duterte sa mga survey. Tapos
Nandoon siya sa ibang bansa. Like, ano yung ginagawa niya dito? Paano siya nagtatrabaho? Paano niya na-fulfill ang pagiging vice-presidente kung lagi siyang nandoon sa ibang bansa, nagrarally? So, ano yung tinatrabaho niya sa ibang bansa? Pagrarally? So, talagang hindi malabo na yung interim release, yung tinatrabaho mo para sa iyong ama. Di ba, ba't di mo na lang aminin? Tapos ngayon, magbe-blame ka. Hindi ko alam kung bobo lang ba talaga yung nandito sa administration. Like, my God, ang taas ng guts ng ating vice-presidente para magsabi na hindi ko alam kung bobo lang ba talaga sila. My God, action speaks louder than words. Alam niyo yun, di ba mga minamahal, mas maiging nakikita namin kaysa puro salita. Ano tinatrabaho mo? Tapos pag may nag-call out sa'yo, magagalit ka. Kung hindi ka ba naman lukaret? Alright, continue tayo. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. So, yung tinatrabaho mo nga, pangarali. Diba? Kasi imagine yung mga minamahala, just to be honest na lang, nung naging secretary ng Department of Education, itong si Vice President Sara Duterte, meron ba siyang nagawa? Wala. Palpakti yung DepEd noon. Alam ninyo yan. Magkano yung, ilan yung score natin sa PISA? Diba? Sa PISA, out of 85, 83 tayo. Sobrang baba. Poor quality of education yung nabibigay sa atin ng mga teacher, gawa nga ng head ng Department of Education. Biruin nyo, paano makakapagturo ang isang guro ng maayos kung madami mga paperworks? Instead na magturo, mas unahin nila yung mga paperworks, kakarampot ang sweldo. Nagigets ninyo mga minamahal, hindi ka nga naging effective na secretary ng Department of Education, tapos sasabihin mo, nagtatrabaho ka as a vice president ng bansang Pilipinas? Sino yung nilaloko mo? Tatanong lang po, mga minamahal. Tapos ang lakas mong makapaghiyaw na nagtatrabaho ka. Like, ano yung purpose mo doon sa ibang bansa? Ano yung purpose mo doon para pumunta ka? Di ba, paano ka nakakapagtrabaho? Ano yung nagiging purpose mo doon? Di ba? Look who's talking. Napaka-brilliant talaga ng ating vice-presidente. Sa totoo lang, no? Sobrang brilliant, siya yung pinaka-nakakahiya na vice-presidente ng bansang Pilipinas. Like, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Yung mundo ngayon nagbabago na. Tapos siya doon pa din nakafocus sa kakarali, kakahimutok sa ating gobyerno. Nakaka-alarma yung kinikilos ng ating vice-presidente. Hindi ka fit dyan. Bakit hindi ka na lang mag-resign? Imagine nyo, Okay. Tingnan niyo yung mga comment dito. Nakakadiri ang sagot ni Sara Duterte. Parang nakokontaminate ng kabaliwan. Hindi sa akin galing yung comment na yan, nakakadiri daw po ang sagot ni Sara Duterte, like parang nakokontaminate na. Sabi ko nga sa inyo, tama na, VP, nakakahiya ka na, sobra na, tama na. Diba? Tama na, VP. Yung reality na sinasabi mong nagtatrabaho ka, hindi namin nakikita. Tama na, VP Sara Duterte. Yung pagpapahiya mo sa sarili mo, tama na. Enough na yon. Yung pinakita mo na kinakahiya mo, yung sarili mo bilang Pilipino, enough na yon. Yung sinabi mo na pangit naman, nakakairita yung San Juanico Bridge, enough na yon. Tama na, VP. Diba? Tigilan mo na yan. Kasi mas lalo mong sinisira yung image mo. Diba? Harapin mo na lang yung impeachment sa'yo. Total, sabi mo, bloodbath. Diba, mga minamahal, meron bang bloodbath na makikita na gustong ipa-dismiss for the fourth time? Diba, gustong ipa-dismiss ang impeachment? Kala ko ba bloodbath? Diba? Working para mag-rally? O, trabaho ba yan ng isang may mataas na posisyon sa bansa? O, nasaan doon yung peace? Pagkakawatak-watak yung pinopromote mo,
Nasaan yung pagiging ligtas? Ay gusto mo nga parang mag-people power na yung mga Pilipino. Paano magiging maunlad kung ikaw mismo isa sa mga nagpapabagsak? Hindi ka na nga nakakatulong, nagiging pabigat ka pa. Oh my God. Alright, mga minamahal. Lakas ng sayad, no? Wala, ganun talagang vice presidente natin. Ano magagawa natin? Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.